Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito ay bilang pagpapatuloy sa ating natalakay patungkol sa mga uri ng pagbebenta na ito ay ipinagbabawal. At kabilang doon pang siyam, yung tinatawag na bay'ud dain bid-dain. Ibig sabihin yung pagbebenta ng utang kapalit ng utang. Sa Islam, bawal ang magbenta. Ibig sabihin, pinagbabawal sa Islam ang pagbebenta ng utang kapalit ng isa pang utang. Dahil ito ay parang pagbebenta ng wala sa wala. Halimbawa ng pagbebenta ng utang kapalit ng utang, kung may pagkakautang sa iyo ang isang tao ng isang kintal na kape, di kaya ay katumbas ng 100 kilo halimbawa, na babayaran pa sa takdang panahon. At ibininta mo ito sa iba pa, di kaya sa iba kapalit ng 100 riyal na babayaran din sa inaharap. Ibig sabihin lahat ng ito ay transaksyon ay utang at saka utang. At isa pang halimbawa, kung may utang sa iyo ang isang tao ng isang tupa, di kay kambing, sasabihin natin na babayaran sa takdang panahon. Ngunit, pagdating ng takdang araw, ay hindi niya ito kayang bayaran. At sinabi niya sa iyo, ibenta mo na lang ito sa akin kapalit ng 50 riyal na babayaran ko sa iba pang takdang panahon. Sa ganitong kaso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ikaw ay nakapagbenta ng utang kapalit ng utang. So yun ang sinasabi natin ng pagbebenta ng utang kapalit ng utang. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'il kali bil kali, ay ad-dain bid-dain. Ang tunay na ipinagbawal ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang tinatawag na bay'al kali bil kali. Ibig sabihin ang pagbebenta ng utang kapalit ng utang. At kabilang din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala pang 10, yung tinatawag na bay'ul 'ina, yung pagbebenta ng 'ina. Hindi pinapahintulutan sa Islam, sa atin sa pananampalataya, na magbenta ng isang bagay ng hulugan. Yun ang tinutukoy natin dito. Ibig sabihin yung pagbebenta ng isang bagay ng hulug-hulugan na may takdang panahon. At pagkatapos ay bibilhin din ito mula sa parehong tao na mas mababang presyo kaysa sa ipinagbili. Sapagkat kung ipinagbili mo ito, halimbawa ng 10, at pagkatapos ay binili mo muli ng 5, para ka na rin nagbigay ng 5 na babayaran ng 10 sa takdang panahon. Ito ay malinaw na tinatawag na riba an-nasiyah. Yung tinatawag na riba an-nasiyah. Interest dahil sa pagpapaliban. Na ito ay ipinagbabawal sa Quran, sa Sunnah, at sa mga pinagkaisahang opinyon ng mga eskolar. وذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوه حتى يراجعوا دينهم. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang mga tao ay naging sakim sa dinar at sa yung dirham at nakipagkalakalan sa pamamagitan ng ina, sumunod sa mga sa buntot ng baka, ibig sabihin naging abala sa mundo, at iniwan ang pakikipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pakikibaka sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, magpapadala ang Allah sa kanila ng kapahamakan na hindi niya aalisin hanggang sila ay bumalik sa kanilang relihiyon. Yun ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ganun din, may isang babae na nagsabi kay Aisha, asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, ipinagbili ko ang isang alipin kay Zainab ibn al-Arqam
sa halagang 800 dirham na hulugan. At pagkatapos, binili ko rin siya mula sa kanya ng 600 dirham na cash, naqdan. Sinabi ni Aisha, faqalat laha Aisha radiyallahu anha, bi'sa ma ishtarayti wa bi'sa ma bi'ti, inna jihadahu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqad batala illa an yatuba. Sinabi ni Aisha sa babae na iyon, sinabi niya kung saan sinabi ng Aisha radiyallahu anha, napakasama ng iyong pagbili at napakasama ng iyong pagbenta. Tunay na ang kanyang jihad kasama ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nawalan ng saysay maliban kung siya ay magsisisi. Yun ang binanggit ni Aisha radiyallahu anha. At kabilang din sa mga uri ng pagbebenta na ipinagbabawal, bay'ul hadir lil badi. Yung pagbebenta ng tagalungsod o di kay taga-syudad para sa taga-nayon o di kay taga-bukid. Kapag ang isang taga-bukid o di kay taga-nayon o di kay dayuhan ay nagdala ng paninda sa pamilihan upang ibenta sa presyong umiiral sa araw na iyon, hindi pinapahintulutan ang tagalungsod na sabihin sa kanya doon sa taga-bukid na iyon, na sasabihin ng tagalungsod na ito, halimbawa, iwan mo muna sa akin ang paninda at ako ang magbebenta nito pagkalipas ng isa o ilang araw sa mas mataas na presyo. Lalo na kung sa panahon na iyon ay kailangan ng mga tao ang paninda na iyon. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, la yabi' hadirun libad, da'un nasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, hindi dapat magbenta ang tagalungsod para sa taga-bukid o di kay taga-nayon. Hayaan ninyo ang mga tao na pagkalooban ng Allah ng kabuhayan sa pamamagitan ng isa't isa. So yun ang binanggit ng propeta sallallahu alayhi wasallam. At ganun din, yung tinatawag na asyira'u minar rukban. Kabilang din ito sa uri ng pagbebenta na ipinagbabawal sa atin sa Islam. Anong ibig sabihin nito? Yung pagbili mula sa mga nagdadala ng paninda. Ibig sabihin yung mga nagkakaraban na lulan-lulan ang mga kalakal. Halimbawa, hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na kapag nalaman niyang may panindang paparating sa bayan. Halimbawa, may panindang paparating sa kanilang bayan at lalabas siya upang salubungin ang mga nagdadala nito sa labas ng bayan, halimbawa, at doon na ito bilhin, ibig sabihin doon na siya bibili bago pa makarating sa pamilihan, halimbawa sa palengke. Pagkatapos ay ipapasok niya sa bayan at ibebenta ayon sa gusto niyang presyo. Ibig sabihin doon niya ito pupuntahan niya yung mga paparating bago pa man makapasok sa palengke, halimbawa sa palengke o sa pamilihan, halimbawa, at bibili siya doon at pagkatapos ay magbebenta naman siya pagdating sa bayan. Ito ay pinagbabawal dahil nagdudulot ito ng panlilinlang sa may-ari ng paninda at ganoon din nakapipinsala sa mga negosyante at tao sa bayan at iba pa. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la talaqaw ar-rukban wala yabi' hadirun libad. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong salubungin ang mga nagdadala ng paninda at huwag magbenta ang tagalungsod para sa taga-bukid. Ibig sabihin sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito, na ipinagbabawal niya na salubungin yung mga nagtitinda. Ibig sabihin, ang pinupunto dito, yung bangsa, salubungin mo yung mga nagdadala ng paninda at doon ka mamimili at pagkatapos ay magbebenta ka naman na mauunahan mo pa silang magbenta sa palengke. So yun ay kabilang sa ipinagbabawal ng propeta o kay sa atin sa pananampalatayang Islam. At ganoon din, yung tinatawag na bay'ul musarrah. Ibig sabihin yung pagbebenta ng musarrah na hayop. Halimbawa, hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na sadyang ipunin o pigilan ang gatas ng tupa
o di kay baka o di kay kamilyo sa loob ng ilang araw upang magmukhang maraming gatas ito kapag nakita ng bibili. Halimbawa, ginagawa ito upang mahikayat ang mga tao na bilhin ang hayop. Ngunit ito ay panlilinlang at pandaraya. Qala sallallahu alayhi wa sallam, la tusarru al-ibla wal ghanam, faman ibta'aha ba'da dhalika fahuwa bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamar. Sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam, huwag ninyong pigilan ang gatas ng makamelyo at tupa. Ang sinumang bumili nito pagkatapos noon ay may dalawang pagpipilian. Matapos niya itong magatasan. Halimbawa, kung nasiyahan siya, sinabi ng propeta, panatilihin niya ito sa kanya. At kung hindi siya nasiyahan dito, maari niya itong isauli at magbigay ng isang takal ng datilis. Ito ay pamalit doon sa kanyang pagkuha o sa kanyang paggatas. At ganoon din, kabilang din sa uri ng pagbebenta na ipinagbabawal, al-bay'u 'inda nida'il akhir li salatil jum'ah. Ibig sabihin yung pagbebenta sa oras ng huling adhan ng Jum'ah. So ito ay karamihan sa mga tao ay masyado silang pabaya dito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ay kabilang sa mga uri ng pagbebenta na ipinagbabawal. Ibig sabihin yung pagbebenta sa oras ng huling adhan. Dahil mayroong dalawang adhan sa araw ng Jum'ah at yung pangalawang adhan, so yun ang tinutukoy natin. Hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na magbenta o di kaya ay bumili, magbenta o di kaya bibili kapag tinawag na ang huling adhan. Ibig sabihin, nag-adhan na yung muadzin, yung nagtatawag ng adhan ng salah ng Jumu'ah, yung sa Biyernes. Ang adhan ng tinutukoy dito, yung adhan na kung saan ay ginagawa habang ang imam ay nasa mimbar. Ibig sabihin, yung magkukhutba na yung imam. So kapag ganun, yung nag-adhan na yung nagtatawag ng adhan, at sa mga panahon na ito, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay pinagbabawal yung tinatawag na pagbebenta o di kaya pagbibili. So dahil binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sinabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Sinabi ng propeta, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga naniniwala, kapag ang adhan ay tinawag na para sa pagdarasal sa araw ng Jum'ah o di kay Biyernes, inyong simulan ang pag-alaala sa Allah at pansamantalang lisanin ang pamilihan o palitan ng kalakalan. Iyan ay higit na mabuti para sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid. Yun ang binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin sa aya na ito ay nangangahulugan na kapag nag-adhan na ng pangalawang adhan, natatayo na yung magkukhutba, so ito ay ipinagbawal, marapat na iwan ng isang tao ang tinatawag na kanyang pagbebenta o di kaya ay pamimili. So kinakailangan niyang pumunta sa masjid kung siya ay magsasala ng Jum'ah. At ganoon din, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa mga uri ng ipinagbabawal na pagbebenta, bay'ul muzabana aw al muhaqalah. Yung pagbebenta ng muzabana at saka yung muhaqalah. Hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na magbenta ng ubas na nasa puno batay sa tansya sa pamagitan ng sukat o dami o di kay laki, kapalit ng pasas na sinusukat. Halimbawa, at ganoon din magbenta ng pananim na nasa uhay pa. Ibig sabihin, hindi pa napipitas o di kay naaani, na kapalit ng butil na sinusukat. Halimbawa, at ganoon din ni magbenta ng sariwang datilis na nasa puno kapalit ng tuyong datilis na sinusukat o di kaya sa pagtatansya, maliban sa tinatawag na bay' al-araya.
na ito ay pinapahintulutan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ito ay yung bay'ul araya, ito ay kapag ang isang Muslim ay nagbigay sa kanyang kapatid na Muslim ng isang puno o ilang puno ng datilis na ang bunga ay hindi lalampas sa 5 awsak. Ibig sabihin awsak o di kaya yung 5 awsak. Ang equivalent nito ay nasa mga, sabihin natin nasa mga 650 kilo, ganyan ang tinutukoy dito. At pagkatapos, kung siya ay nahihirapan dahil sa madalas na pagpasok upang mamitas ng sariwang datilis, maaari niya itong bilhin pabalik batay sa tansya at bayaran ng tinatawag na tuyong datilis. Dahil dalilul awal, qawlu Ibn Umar radiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabanah. Ang patunay natin, ang dalil sa unang ipinagbabawal, yung tinatawag natin na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan ay ipinagbabawal ito ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi na kung saan ay yung tinatawag na muzabana. Sinabi ni Ibn Umar, ito ay ipinagbawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang muzabana ay ang pagbebenta ng bunga ng sariling taniman. Kung ito ay punong datilis, ibinebenta ang bunga kapalit ng tuyong datilis na sinusukat sa pagtatansya. At kung halimbawa kung ito ay ubasan, ibinebenta kapalit ng pasas na sinusukat o di kaya tinatansya. At kung ito ay pananim, ibinebenta kapalit ng pagkain na sinusukat. So ipinagbabawal ng propeta ang lahat ng ito. Ibig sabihin, pagbebenta gamit ng pagtatansya. Ibig sabihin, tinatansya lamang. Okay? So, ang patunay naman sa ikalawa, yung pinapahintulutan, sinabi ni Zaid bin Thabit na ang propeta ay nagpahintulot. Ibig sabihin, ang propeta sallallahu alaihi wasallam rakhasa li sahibil ariya an yabi'aha bi kharsiha. Sinabi ni Zaid bin Thabit, ang propeta ay nagbigay ng pahintulot sa may-ari ng ariya na ibenta ito batay sa tansya. Ibig sabihin yung kalkulasyon ng bunga, kinukompute yung bunga. So, ganun din mga minamahali Allah subhanahu wa ta'ala, bilang panghuli, kabilang din sa uri ng pagbebenta na ipinagbabawal, yung tinatawag na bay'uth thunya. Ibig sabihin yung pagbebenta na may hindi malinaw na pagbubukod. Okay? Hindi pinapahintulutan sa isang Muslim na magbenta ng isang bagay at magbukod. Ibig sabihin maghiwalay ng bahagi nito, maliban kung ang ibinukod ay malinaw at saka tiyak. Halimbawa, kung ibinebenta niyang isang bukirin o di kaya ay hardin, hindi tama na magbukod o di kaya maghiwalay siya ng isang puno o halaman na hindi tiyak o hindi malinaw kung ano iyon. Dahil ito ay may kasamang gharar. Dahil ay may kasamang gharar, hindi katiyakan. Kaya ito ay pinagbabawal. Ito ay dahil may kasamang gharar o di kaya hindi katiyakan o di kaya panlilin lang na ipinagbabawal. وذلك لقول جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم. Sinabi ayon kay Jabir radiyallahu anhu, ipinagbawal ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang muhaqala at yung muzabana at ang thunya. Ibig sabihin yung pagbubukod, maliban kung ito ay malinaw o di kaya ay tiyak o di kaya ay nalalaman. So, yun mga minamahali Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga natalakay natin patungkol sa mga uri ng pagbebenta na ito ay ipinagbabawal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.